Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshis. Kamusta na po kayo? Andito ko si Chari para gumawa ng another reading, and this is for the sign of Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers ni Gemini at yung mga bago po nating mga viewers. Tingnan po natin ngayon kung ano yung mensahe na mababasa po natin para sa buwan ng Pebrero. At bago po ang lahat, binabati ko po kayo ng Happy Valentine's Day. Twin Flame Recognition. Fearless Love. Workplace Romance. Okay, Gemini. So, ito yung Twin Flame Recognition. Again, I think you're the third zodiac sign na pinag-usapan natin yung Twin Flame. The other one is Taurus, Pisces, and now it's Gemini. Now, yung Twin Flame po kasi, this is something na ang explanation nila dito is meron po tayo isang kaluluwa. Yung kaluluwang yun ay hinati ni God para maging dalawa na dalawang tao, no? To be divided into two person. So yung two person na yon nagre-reincarnate at nagre-reincarnate sila sa iba-ibang lifetime kasi kailangan nilang gawin yon para magkita muli sila nung ka-twin flame o yung kahati ng iyong kaluluwa. Sapagkat maybe nung panahon na nagkita kayo sa isang lifetime, hindi pa yun yung panahon para magsama kayo o magbuklod kayo kasi meron pa kayong mga bagay na dapat yung maintindihan o matutunan. Okay? Now, normally, yung mga twin flame pong ganito is, one is older and the one is younger. Okay? Kasi, hindi po sabay na nare-reincarnate yung dalawang soul. Ngayon, depende kasi kung ano naging buhay niya do sa previous lifetime, kung bakit either nauuna siya or nahuhuli. Okay? Now, ang importante po dito, sinasabi dito is twin flame recognition. Yung nare-recognize mo, yung kalahati ng kaluluwa mo. Okay? Na kasi, masasabi mo nare-recognize mo siya kasi sinasabi nga dito that mirror your own. No? Kung anong meron ka, meron din siya kasi hinati nga lang, di ba? Para maging isa. So, yung pag nakita mo tong person na to, yung feeling na parang kilala ko na to. As if kilala ko na siya. As if, kahit hindi siya nagsasalita o yung kilos pa lang niya, pag-iisip pa lang niya, gets ko na kasi, ganun din ako eh. That's exactly who I am. Kaya nga parang, ang dali-dali na ma-involve, no, sa isang ganitong relationship kasi matagal na kayong magkakilala. Kaya pag sinasabi ko na somebody from your past, no, ito yon. No, it could be your twin flame. Okay? Na bumabalik lang. Sa lifetime na to kasi parang to fulfill nga yung purpose nyo na magkita kayo muli. Okay? At magkaroon ng pagsasama, union, para mabuo kayo two into one.
Actually, malalim pa ho kasi ang explanation ng twin flame, ano? If you're interested dito, you could actually research on this para mas maintindihan nyo po. Not everybody will go through itong twin flame recognition na to. Hindi po lahat tayo, okay? I think there were only some of the souls na nabigyan ng ganitong pagkakataon para ma-experience siya itong ganitong klaseng relationship. Yung twin flame po dito, it could be also something that is fearless, walang takot. Kahit na hindi mo naiintindihan kung anong meron sa relationship na to. Pero dahil sa sobrang lakas ng iyong nararamdaman sa tao na ito, willing ka to go through with the relationship. No? Kahit na hindi mo alam talaga kung saan to patungo, kung anong mangyayari sa kinabukasan, kung talagang kayo ba ang meant to be. But what is important to you is that feeling that you have for this person. Sobrang powerful, sobrang lakas. When through time, you would understand na meron talaga kayong spiritual connection. Ganun yung magiging dating nito eh. Now, your person, no, yung ka-twin flame mo might also ma-meet mo siya sa workplace kasi there's workplace romance, no? Kung gaba yung doon kayo magkakakilala sa trabaho mo o trabaho niya, okay? So tingnan natin kung anong pick up natin sa tarot. We have the Empress, the Four of Wands, the Ten of Swords, the Emperor, and the Seven of Coins. Bottom niya is the Ace of Wands. Okay, Gemini, ang Ace of Wands natin, of course, is a new beginning. Something very passionate, no? Talagang na may init, no? May siklab, yung tipong nag-aapoy yung damdamin. You wanted this kind of beginning or relationship. Kung ito yung pinag-uusapan natin sa isang twin flame, this is exactly what you'll be feeling. Yung sobrang passion, yung sobrang attractiveness na parang hindi mo ma-explain na bakit pag nakikita ko tong taon to para bang alam mo, hindi ko talaga siya maalis sa isipan ko, as if nararamdaman ko siya sa akin. Nararamdaman ko yung kanyang paghawak, nararamdaman ko yung kanyang pagtingin, nararamdaman ko yung pagnanasa niya na makapiling ako o makasama ako. You know, there is, parang may electricity ba? Ganun yung nararamdaman mo. Okay? Now, with the Tower, hindi mo talaga ina-expecto na maramdaman yung ganong klaseng feeling. Kasi sa totoo nga, di ba sabi ko sa inyo, hindi naman lahat ganito yung mararamdaman mo. I mean, kung nakailang relationship ka na, you could actually compare, di ba? Yung intensity ng feelings mo dito sa ex mo compared to your current. O possible na yung parating pa lang, no? Hindi mo ma-explain talaga na bakit of all the people o lahat ng nakarelasyon ko, ito yung taong to, talaga yung matindi. May gano'n na ba ka-experience? Now, with the Nine of Wands is something na hindi mo na-expect kasi kung gaba parang ano ka na ando ka na sa point na hindi naman ano yan,
Hindi yan totoo. Hindi yan mangyayari. Nakakapagod lang maghintay. Kaya ako, magpo-focus na lang ako sa sarili ko. Sure pa ako with the 9 of coins, no? Focus ako sa sarili ko, mag-earn ako maraming pera, mapibili ko lahat ng gusto ko. Hindi ko naman kailangan ng somebody eh. Okay. Kaya ikaw, to maintain that idea, oo, talagang tinaasan ko yung standard ko. Inayos ko sarili ko. Talagang I really took care of myself. I make sure that I'm fit. I make sure that I have money. That I can dress well. Lahat, no? Na, ibig sabihin, yung level ko, mataas. Na yung tipong people will desire me, no? Ako yung gugustuhin talaga nila. But I think the problem was, sobrang taas nga ng standard mo na maybe a person wasn't able to reach that particular standard na tipong ang hirap abutin ito, baka hindi ko kaya. Instead na isabihin na with the 4 of Wands, this is really planning for the future na maging tayo. Baka hindi ko kayanin ibigay yon. That might be the problem of you find it to be, yung person mo find it to be very challenging. Kasi nga, kung gaba kataas-taasan ka na eh. Kung gaba sa yung tipong pang model ka, yung modelo, o yung mayayaman, o yung artistahin na type, yung person mo, hindi naman ganun. Kaya parang challenging para sa kanya na mag-propose. Challenging para sa kanya na pag-isipan yung future nyo together. Kasi nga yung feeling niya na baka hindi ako cope dun sa standard mo. Okay? Kaya naisip ng person mo na tapusin na lang natin yung relationship. Hindi ko kaya eh. Kaya there was an ending. No, may pagtatapos. Ang intention mo naman kasi is mahanap mo tong iyong kamatch, the Emperor. Which is, di ba, kayo yung magpartner, Empress, Emperor. Bagay kayo eh. Kasi pareho kayo. Pareho kayo ng status. Pareho nyong alam na ang qualities nyo ay ganito. So, you might be dealing with or maybe looking for somebody na older, mas secure, maybe a boss, mas determined, who knows exactly what to do, magaling sa decision making. Parang tipong father figure, yung mga ganun. Matatag na, kung gaba. And, of course, it would take a while, a long time, to fulfill this. Matagal. Kasi kung gaba parang very specific yung hinahanap-hanap mo, Gemini. Hindi ordinary na lalaki lang ang gusto mo. No? Somebody na talagang with high caliber. May sinasabi. Di ba? Sabi ko may sinasabi, may posisyon, may pera na, kagalang-galang, kung pwede nga kilala, may pangalan, yung mga ganon. May magandang reputasyon, maganda yung pamilya, yung background, yung education, yung karera, may business, yung mga ganon. To take a long time for you to
to find this kind of person, with the Seven of Pentacles. Kasi hindi nga common eh. Common yung person. But you don't mind waiting, no? You don't mind. Hindi ka takot maghintay. As long as it's the right person sa buhay mo. Okay, tingnan natin. Bakit andito yung Empress? You have the Eight of Swords, the Death, and the Three of Coins. Now, what you don't see is the change that needs to be made, no? Okay, na-establish mo yung sarili mo to be really up there, no? Inayos mo yung sarili mo. Pero ang hindi mo napapansin o nakikita na, yung pagbabago mong yon, somehow, yung hindi ma-take into seriousness ba? Tama ba yung word ko? Kasi this is more of like enjoyment, fun. You know, yung meaning ng Three of Cups. Katabi niya yung Death. So, parang, yung pagbabago na to is something to do with, maybe you are just yung tipong enjoy lang, party lang. Maybe hindi mo nakikita yun eh, yung pagbabago na yun. Kasi nga, you're so confident, no? Confident ka sa sarili mo na, okay lang ako eh. Okay lang ako, no? I enjoy being with my friends, having a drink, just chilling out. No? Maybe that's what needs to be changed. Para may magseryoso sa'yo. Bakit andito yung Four of Wands? We have the Nine of Wands, the Wheel of Fortune, and the Two of Cups. Ngayon, dahil sa enjoy ka, nobody seems to, take you seriously, o kung meron ka mang ka-relationship, hindi niya ma-afford to make that proposal, maybe because of the fear of baka hindi nga niya makayanan yung standard mo. That is why, you feel so parang tired na, kapagod na of this change when it comes to having a relationship with the one. Kasi gusto mo na makita to, the one. You want that will to change and for you to meet already the one. Kasi tagal mo nang nag-iintay o matagal ka na nag-hope na sana nga dumating na siya. But what's happening is hindi nga ma-fulfill siya. Kasi kahit meron ka, parang hindi niya magawa na i-proceed yung relationship kasi nga because of your attitude or your high standards. Now, ba't andito yung Ten of Swords? We have the Five of Swords, the Seven of Wands, and the Three of Coins. Ano yung nag-ending? Ano yung natapos? Ang natapos ay yung pag-iisip na kung ano nang gagawin. Kasi yung iniisip ko, magiging kami pa rin ba? O patatagalin ko pa to? Yung relationship na to? Should I protect this relationship? Kasi, kino-question ko nga yung kung magiging okay kaming dalawa eh. Kung makikita ko ba na
may cooperation ba yung aming pagsasama? No? Parang hindi eh. Kasi nga, dahil yung mga naiisip ko rito is something na more of parang negative yung dumadating, no? Yung pakiramdam ko ba na maybe I've won, but actually hindi. Kasi nga nakasalalay yung pagiging ano namin pareho eh. Yung agreement ba namin na would we both cooperate dito sa relationship na to para mag-work out? Bakit andito yung Emperor? We have the Page of Cups, the Seven of Cups, and the Queen of Swords. Now, yung hinahanap mo, di ba, is somebody na katulad mo, no? Yung ganito rin taas yung standards. That somebody would offer you this love. Somebody na hindi ka mako-confuse, no? Hindi ka maguguluhan. Yung pag nag-offer siya ng love, hindi ka maguguluhan kasi you know exactly what you want. No, Gemini, this is you. Yung energy mo ng Queen of Swords. You know exactly kung ano yung hinahanap mo. So, kung gaba, kahit na sabihin natin na marami dyan sa harap mo, alam mo pa rin kung anong pipiliin mo. Eh, what you're eyeing for is somebody na talagang truthful yung pag-offer ng love na to. Okay? At andito yung Seven of Pentacles. At andito yung Seven of Pentacles. We have the Nine of Coins. We have the Three of Wands. And the Ace of Pentacles or Ace of Coins. Sabi ko, you don't mind waiting. Kasi, ifo-focus mo yung sarili mo talaga to be independent. To be successful on your own. Habang nag-iintay ka for this new beginning. For this new beginning, for this person to come and offer you this solid beginning nga with you. Okay? So, kaya ka nag-iintay. Okay lang kasi focus ka naman sa sarili mo eh. Okay lang mag-intay. Alam mo dadating yung new beginning na yan. At the right time. So, kung gaba parang chill ka lang, cool ka lang. Tingnan natin kung ano yung message. Says here, be authentic. Be real and true to who you are and how you feel. O, diba? Magpakatotoo ka lang daw. Dapat naman eh. Ano ba talaga nararamdaman mo is magpakatotoo ka. Diba? Tingnan natin. Kailan dadating yung person na to na iniintay ni Gemini sa buhay niya? Not the right time yet. Hindi pa. Okay? Not the right time yet. So, hindi pa siya dadating. That's why, I think yun nga yun eh. You're willing to wait. No? Mag-iintay ka talaga. Habang ginagawa mo yan, you're being very wise and you concentrate on yourself. Ayusin mo yung career mo, yung finances mo, yung sarili mo. No? Love yourself first. It's okay. Kasi, I think, dadating yung tamang panahon dun sa tamang tao. And that's how twin flame really works, di ba? Sabi ko sa'yo, hindi minsan sabay.
Hindi sila sabay dumarating. Kasi nga may kailangan pa siyang ayusin, maybe a person, meron pa siyang kailangan ayusin para bago kanya ma-meet. And there's always this possibility nga na baka sa workplace mo siya makilala. Okay? Kaya, okay lang na hindi ka nagmamadali. Okay? So, tignan natin yung ano bang characteristics ng person mo, yung mamimit mo for Gemini. Oh, romantic. May katungkulan sa trabaho. Boss. O, di ba sabi ko sa'yo, may pagka-emperor to. May asawa na siya. Kaya siguro sa office na. Mahaba yung buhok. Maputi. At sexy. So, di ba sabi ko sa inyo, baka may inaayos pa siya. Kasi kung may asawa na siya, hindi yung madali para talikuran. Okay? So, baka yun yung kailangan niyang ayusin bago kayo mag-meet. Okay? I hope na nakatulong ito sa iyo, Gemini. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa pagbasa na to. Sa susunod po muli, ingat ka and God bless.